Kasi ako, I remember so well because Yeah. this was 20 years ago. It was like just yesterday. Yes. Ay, naalala ko kasi, nung naoperahan kasi ako, dependent pa ako ng parents ko noon. So, nagtatanong yung doctor kung anong kukunin na room. Sabi ng Prior to admission. after na yes. Mm. Tapos, naalala ko, sabi ng papa ko, parang basic ward. Okay. Kasi malaking ospital dito sa Maynila. So, I remember, umiiyak ako, Bes. Dahil? Kasi ayoko ng basic ward. Ay. Kasi natatakot ako kasi may mga kasama. Tapos may mga sakit din. So, parang iniisip ko kasi, mas mapapanatag ako kung alam kong ako lang yung nasa room at wala akong kasabay. Kasi, ang iniisip ko, syempre, bata pa. Parang, syempre, ayokong makakuha ng mga ibang sakit. So, in short, pinagbigyan ako. So, umiiyak ako, Bes. So, depende po yan. Oo. So, Meron depende naman din. akong, Oo. yung nanay naman ng kaibigan ko, mas gusto niyang nasa ward accommodation. Kasi gusto niyang may mga kasama siya sa room. Kabaliktaran mo Oo, naman. kabaliktaran. Ang gusto niya, ayaw na, dati kasi for operation yon, kinonfine niya sa isang private hospital, di naka-private room siya. Ayaw niya, tumakas sa hospital. Kasi ang gusto niya, pag nako-confine siya, meron siyang mga kasama sa kwarto na, halimbawa, 4 silang pasyente doon. Tapos, gusto niya kasi may mga kachika niya. Kaya, yung mga katabi niyang mga kama, yung mga kasama niya sa room, alam niya na yung mga cases, kung bakit sila, So, yung ganun. So, na-confine, oo. depende po sa ating PhilHealth member kung saan po kayo komportable. Ang sinasabi lang natin is no balance billing tayo. Pagka pinili natin, doon tayo sa ward or basic accommodation. At hindi tayo kumuha ng serbisyo ng isang pribadong doktor. Yes. Yes. Pero kung tayo ay nagpa-confine sa isang private hospital, 10% lamang po ang nakaalat na sa bed capacity nila para i-accommodate etong ating mga members na gusto ng basic or ward accommodation. Kasi 90% ng kanilang bed capacity o ng mga available na mga kwarto nila ay nakalaan po yan for private. So, kiniklear natin yon. Ano po? So, papaano kapag pinili ng pasyente ma-confine sa pribadong kwarto at gumamit ng mga pasilidad o amenities na hindi kasama sa ward? Halimbawa dyan, ref. Diba? Halimbawa, Aircon. TV, o halimbawa, aircon, or halimbawa, meron siyang special na food. O, paano po yun pagka ganun? Magkakaroon na ng co-payment o ipapaluwal na halagang lagpas sa case rate ng sakit o kondisyon. Sa ilalim ng case rates, nakatakda na fixed ang halaga ng benepisyo para sa kondisyon ng pasyente, kasama na ang serbisyo at professional fee ng doktor. Yan yung sinasabi natin na anything in excess doon sa ating mga na-consume, lalong-lalo na kasi maglalampas o lalampas yan sa room and board, yun po ay out of the pocket na ni member. Yan ay kung sakasakaling gusto nyong gumamit ng iba pang mga amenities na hindi kasama sa ward. So, papaano naman po kung walang bakanteng kama o ward sa pribadong kwarto o walang bakanteng kama sa ward or hindi pribadong kwarto? Halimbawa, puno ang hospital. Katungkulan ng ospital na ilipat sa mas mataas na uri ng akomodasyon ang pasyente na saklaw ng NBB na walang karagdagang bayad. Ayan. So, clear po yan, ano? So, paano kung lumipat ng kwarto ang pasyente habang siya ay ginagamot sa ospital? Ayan, hindi nasakop ng pulisiya ng NBB kapag ang isang pasyente ay unang na-admit sa ward at voluntaryong nagpalipat sa pribadong kwarto o kaya ang isang pasyente ay unang ipinasok sa pribadong kwarto at kalaunan ay inilipat sa ward. Ayan. Okay.